Ang KF-21 Boramae Next Generation Fighter Aircraft ng South Korea nag-conduct ng aerial refueling trials. Ito nga po mga idol, ang isa rin sa tinitignan ng Pilipinas na magiging susunod na fighter aircraft ng ating bansa. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang KF-21 Boramae ay nagsimula ng mag-conduct ng aerial refueling trials bilang parte ng development phase nito. Ang system nga pong ito mga idol ay gumagamit ng fly boom system na kapareho ng ginagamit ng US F-16 at F-15 fighter aircrafts. Ito nga po ay mag-aalaw sa KF-21 na mag-operate ng mas mahabang ranges at extended period of time. Ang KF-21 din mga idol ay potential na maging candidate para sa Philippine Air Force Multirole Fighter Aircraft Batch 2 program sa hinaharap. Ang paggamit nga po ng flying boom para sa aerial refueling ay nangangahulugan lamang mga idol na ang Philippine Air Force ay kailangan din mag-invest sa mas mahal na aerial refueling tanker tulad ng A330 MRTT o ang KC-46 Pegasus. Ngunit meron nga din pong mas murang alternative dito mga idol tulad ng KC-130 at ang A400 MRTT. Sa parte nga pong ito mga idol, ang JAS 39 Gripen ay magbe-benefit para sa Philippine Air Force sa mahabang panahon dahil gumagamit nga po ito ng probe and drogue para sa aerial refueling system kung saan meron ang KC-130 at ang A400 MRTT. Ang iba pa nga pong eroplano na gumagamit din ng probe and drogue ay ang Rafael ng France, Eurofighter, FA-18 Super Hornet at ang F-35B Marine. Gayon din nga po ang F-35C naval variants ng Lightning II. Ang KAI KF-21 Boramae ay isang South Korean lead fighter aircraft development program na layuning mag-produce ng advanced multirole fighter para sa South Korea at Indonesian Air Force. Ang airframe nito ay stealthier pa kaysa sa mga 4th generation fighter aircraft, ngunit hindi nga po ito nagdadala ng mga armas sa internal bay nito tulad ng nasa 5th generation fighters. Ngunit malaki nga po ang posibilidad mga idol na malagdagan ito ng mga armas para sa mga future development. Ang eroplanong ito ay unang lumipad noong July 19, 2022 at pinaplanong i-introduce sa 2026. Ito nga po ay pinapalipad ng isa o dalawang crew. May habang nga po itong 16.9 meters, wingspan na 11.2 meters at height na 4.7 meters. Ang empty weight naman nito mga idol ay 11,800 kilograms, gross weight naman ay 17,200 kilograms, habang ang maximum takeoff weight naman ay 25,600 kilograms. Para naman sa payload capacity mga idol ay meron nga po itong capacity na 7,700 kilograms, habang ang fuel capacity naman ay 6,000 kilograms. Sa power plant naman ay gumagamit nga po ito ng dalawang General Electric F414 GE400K na minamanufacture sa ilalim ng Hanwha Aerospace turbofan engine. Meron nga po itong maximum speed na 2,200 km per hour o Mach 1.81. May combat range nga po itong 1,000 km at ferry range na 2,900 km. Sa armament naman mga idol ay meron nga po itong isang 20mm M61A2 Vulcan rotary cannon at meron din itong total na 10 hardpoints na pwedeng lagyan ng mga missiles tulad ng air-to-air missiles, air-to-surface missiles, anti-ship missiles, dual-purpose missiles at mga bomba. Mga idol, kung sakasakaling nga pong gusto ng Pilipinas na bumili ng mga KF-21 Boramae fighter aircraft sa hinaharap, ay siguradong makakatulong nga po ito sa ating bansa. Meron nga pong magandang samahan ang Pilipinas at ang South Korea, kaya't siguradong hindi na tayo mahihirapan sa pagproseso ng acquisition project na ito. Makakadagdag pa nga po ang mga fighter aircraft na ito sa magiging existing nating mga fighter aircrafts na binubuo ng mga JAS 39 Gripen. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!